GMRC 4, Quarter 3, Week 3, Matatag Curriculum. Layunin, nakapagsasanay sa pagiging matipid sa pamamagitan ng pagtatabi ng mga bahagi ng baong pera o allowance o gamit na ayon sa kakayahan na maaaring makatulong sa sarili o kapwa sa panahon ng pangangailangan. Naipahahayag ang ugnayan ng sariling pagtitipid at pag-iimpok sa pagtulong sa kapwa. Naipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok para makatulong sa kapwa ay mahalagang disiplinang pansarili na dapat linangin upang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa sa takdang panahon. Nailalapat ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Para sa nilalaman, iba't ibang paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakatuon sa pagtulong sa kapwa. Lilinanging pagpapahalaga, matipid o thrifty. Para sa integrasyon, kaalaman sa pananalapi o financial literacy. Para sa unang araw, sagutin ang mga hinihingi. Ano ang mga suliranin sa loob ng pamilya sa pagtulong sa kapwa? Ibigay ang solusyon o mungkahi. Gumawa ng bucket list o listahan ng mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Ang aking bucket list. Aral na lilinangin, kailangan nating mag-ipon, mag-impok at magtipid upang magawa ang mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Mas mabuting isali ang ating kapwa sa ating bucket list at mag-isip ng mga paraan upang makapagtipid hindi lamang para sa sarili kundi para din sa kapwa. Hanap, usap, kalap. Gawin ang sumusunod. Paghahanap, maghahanap isa-isa ng kamag-aral na makakapareha. Isulat ang pangalan ng kamag-aral at ang kanyang lagda. Pag-uusap, pagbabahagi ng mga pamamaraan sa pagtitipid at pag-iimpok. Aking pamamaraan ng pagtitipid o pag-iimpok. Kalap, kakalapin ang mga sagot upang makita ang mga pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok. Napagpasyahan na output. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, pisara ng pagkakaisa. Mula sa natutuhan sa mga nakalap na impormasyon tungkol sa pagtitipid at pag-iimpok, magbabahagi kayong lahat ng inyong karanasan ng pagtitipid, maaaring sa pagkain, pera, oras, lakas at iba pa. Isusulat ang karanasan sa pagtitipid sa maliit na papel. Ang aking karanasan sa pagtitipid. Para sa ikalawang araw. Unang paksa, layunin ng sariling pagtitipid at pag-iimpok. Tala, kaalaman. Sagutin ang mga tanong. Bakit ako nagtitipid ngayon? Kung hindi at mabibigyan ako ng pagkakataon, magtipid ngayon, para saan o kanino ako magtitipid sa kasalukuyan? Bakit ako ay nagtitipid? Mensahe ni, isulat ang pangalan mo. Basahin ang mga nangyari sa buhay ng sumusunod at sagutin ang tanong sa huli. Una,
Si Mariano Q, tagapagtatag ng Mercury Drug, ay ginamit ang kanyang kaalaman sa mga parmasyutiko. Bumili siya ng mga antibiotic at ibinenta ang mga ito sa mga may hirap na lugar. Ang natipid niyang 100 piso ay ginawang puhunan at gumawa ng kariton na nagbigay daan sa kanya na magbenta ng higit pang mga antibiotic at maabot ang mga maraming lugar. Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Mariano Q? Tama! Ang uri ng pagtitipid na ginawa ni Mariano Q ay pagtitipid sa puhunan at paggamit ng murang paraan ng pagbebenta. Ginamit niya ang natipid na 100 piso upang makapagsimula ng negosyo gamit ang isang kariton na hindi nangangailangan ng malaking gastos. Pangalawa, si Socorro Ramos na kilala ng marami bilang Nanay Coring at isa sa nagtatag ng National Bookstore ay dating nagbabalat ng papel mula sa mga itinapong sigarilyo para lamang kumita ng 5 sentimo. Naging isang sales girl sa isang bookstore at natutuhan niya ang mga gawain ng negosyo. Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Socorro Ramos? Tama! Ang uri ng pagtitipid na ginawa ni Socorro Ramos ay pagtitipid sa pamamagitan ng pagre-recycle at pag-aaral ng negosyo habang nagtatrabaho. Ginamit niya ang mga itinapong papel ng sigarilyo upang kumita ng maliit na halaga at natutunan niya ang mga gawain sa negosyo habang nagtsatsaga sa kanyang trabaho bilang sales girl. Narito ang chart ng awit na Magtipid. Awitin ito sa himig ng Leron-Leron Sinta. Magtipid mula sa aralin ni De La Cruz at Quijano. Tungkol saan ang awit? Mahusay, ang awit ay tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid at kung paano nito mapapaganda ang buhay sa hinaharap. Ayon dito, ano ang mangyayari sa buhay kung magtitipid sa bukas o kinabukasan? Magaling! Kung magtitipid, gaganda ang buhay, sasagana ang kinabukasan at magkakaroon ng mas magandang hinaharap. Ano ang itinatanong sa awit? Tama, ang awit ay nagtatanong kung kaya bang magtipid ng bata at hikayatin itong magtipid lagi. Ano ang iyong magiging sagot? Oo, kaya kong magtipid dahil alam kong makakatulong ito sa aking kinabukasan at sa pagpapabuti ng aking buhay. Kaya mo bang magtipid? Paano? Oo, kaya kong magtipid sa pamamagitan ng paggamit lamang ng pera sa mahalagang bagay, pag-iwas sa pagbili ng hindi kinakailangan at pag-iipon ng bahagi ng natatanggap kong pera. Para sa ikatlong araw. Sagutin ang sumusunod at itala ang sagot sa larawan ng bintana. Realisasyon, ano ang iyong naranasang hadlang sa pagtitipid at pag-iimpok? Emosyon, ano ang iyong nararamdaman at saloobin sa hadlang na ito? Integrasyon, saang bagay, sitwasyon o kaganapan maaari mong maihahambing ang saloobin na ito? Aksyon, ano ang iyong imumungkahi upang matugunan ang mga hamon at hadlang sa pagtitipid at pag-iimpok? Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa realisasyon, ang hadlang sa pagtitipid ay ang biglaang gastusin tulad ng luho at personal na pangangailangan. Integrasyon,
Maaaring maihambing ito sa isang basong puno ng tubig na tumatapon kapag hindi nalimitahan ang pagbuhos. Emosyon, nakaramdam ako ng panghihinayang at lungkot dahil hindi ko naabot ang nais kong maipon. Aksyon, magtakda ng budget, limitahan ang paggasta at ituon ang sarili sa mga pangangailangan kaysa sa mga luho. Basahin ang mga nangyari sa buhay ng sumusunod at sagutin ang mga tanong. Unang sitwasyon, ang magsasapatos. Sa kanyang bahay lamang ang paggawaan ng sapatos, tsinelas at sinturon ni Mang Ben. 5 tao ang inuupahan niyang manggagawa. Matyaga niyang sinusuri at tinitingnan ang bawat sapatos, tsinelas o sinturon. Sinusuri niya kung tama ang pagkakatahi at pagkakadikit ng mga bahagi. Mura lang niya nabibili ang mga balat o katad. Ang pinagtabasan ng katad para sa sapatos ay ginagamit sa paggawa ng tsinelas at ang natitira ay ginagawa ng paraan upang mabuong sinturon. Sa lahat ng pagkakataon, kung makatitipid ay nagtitipid si Mang Ben. Kaya naman, mababa na ang halaga ng produkto nila, matibay pa. Dahil sa mataas na kalidad ng mga sapatos, tsinelas at sinturon ni Mang Ben, marami siyang customer sa tindahan. Ikalawang sitwasyon, ang manggagawa ng kakanin, maagang nabiyuda si Aling Merang. 2 ang kanyang anak. Kaya sa kanya naatang ang responsibilidad sa pagpapalaki at pagpapaaral ng mga ito. Ginamit niya ang kahusayan sa pagluluto ng suman, puto at biko. Umupa siya ng maliit na espasyo sa palengke at doon siya nagtinda ng mga kakanin. Lahat ng paraan ng pagtitipid ay ginagawa niya. Naghahanap siya ng mabibilhan ng murang malagkit, niyog at asukal na ginagamit niya sa paggawa ng kakanin. Noong buhay pa ang asawa, mahilig siyang manood ng sine. Ngayon ay di na siya nanonood upang makatipid. Sa TV na lang siya nakakapanood ng mga palabas. Naipamana niya sa kanyang mga anak ang pagtitipid sa mga gamit at maging sa oras. Nang lumaon, katulong na ni Aling Merang ang mga anak. Nakapagluluto na rin sila ng iba't ibang kakanin tulad ng kalamay, bibingka, espasol at sapin-sapin na nakaangat sa lasa at sarap. Nagkaroon na rin siya ng sariling pwesto. Maaaring umorder sa kanila kapag may mga okasyon at handaan. Narito ang mga gabay na tanong. Paano na ipakita ang katangiang pagtitipid sa 2 sitwasyon? Ipaliwanag. Tama, si Mang Ben ay nagtitipid sa paggamit ng pinagtabasan ng katad para gawing tsinelas at sinturon. Si Aling Merang naman ay bumibili ng murang sangkap at hindi na nanonood ng sine upang makatipid. Namamana rin ba ang katangian sa pagtitipid? Bigyan ng katwiran ang sagot. Oo, namamana ang pagtitipid. Natututunan ng mga anak ni Aling Merang ang kahalagahan ng pagtitipid mula sa kanya at tumulong sila sa negosyo. Sa pagtitipid at pag-iimpok, bilang disiplinang pansarili, sumasang-ayon ka ba o hindi sa sumusunod na pangungusap? Lagyan ng check ang hanay na nagpapahayag ng iyong saloobin tungkol sa mga sumusunod. Ang pagtitipid ay isang gawaing magagawa natin sa abot ng ating makakaya. Kailangan nating magtipid para sa kinabukasan. Mahalaga ang pera kaya dapat maging maingat sa paggasta. Makakaipon kung magtitipid. Gaganda ang kinabukasan kung bibili ng mga bagay na hindi kailangan. Sa unang pahayag sang-ayon,
Pangalawa, sang-ayon. Pangatlo hanggang panglima ay sang-ayon. Para sa ikatlong paksa, mga pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Ang sariling pagtitipid at pag-iimpok ay mahalagang aspeto ng pamamahala ng yaman. Layunin nitong bigyang daan ang mas maayos na kinabukasan at makamit ang iba't ibang mithiin sa buhay. Narito ang mga pangunahing layunin nito. Una, pagkakaroon ng pang-emergency na pondo. Ang pagtitipid ay nagtitiyak na may reserbang pondo sa panahon ng di inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o sakuna. Pangalawa, paghahanda para sa kinabukasan. Ang pag-iimpok ay nagbibigay ng seguridad para sa hinaharap, kabilang ang edukasyon ng mga anak, pagreretiro o pagsisimula ng negosyo. Pangatlo, pag-abot ng personal na mithiin. Sa pamamagitan ng pagtitipid, maaari mong makamit ang mga layunin tulad ng pagbili ng bahay, sasakyan o iba pang bagay na mahalaga sa iyo. Pang-apat, pag-iwas sa utang. Ang pag-iimpok ay nagiging paraan upang mabayaran ang mga gastusin nang hindi umaasa sa utang na maaaring magdulot ng karagdagang suliranin. Panglima, pagkakataon na makatulong sa kapwa. Sa pagkakaroon ng sapat na ipon, nagkakaroon ng kakayahan ang isang tao na tumulong sa iba sa panahon ng kanilang pangangailangan. Pagtitipid at pag-iimpok bilang disiplinang pansarili. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lamang simpleng gawain ng pagbawas sa gastusin o pag-iipon ng pera. Ito rin ay isang mahalagang disiplinang pansarili na tumutulong sa tao upang magkaroon ng kontrol sa kanilang mga pananalapi at maabot ang kanilang mga layunin. Una, pagpaplano at pagkakaroon ng layunin. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay nangangailangan ng malinaw na layunin tulad ng edukasyon, bahay o emergency fund. Pagpaplano at pagkakaroon ng layunin. Ang pagkakaroon ng disiplina ay tumutulong sa tao na manatiling nakatuon sa layuning ito kahit sa harap ng tukso o hindi kinakailangang gastusin. Pagpipigil sa luho o impulsibong pagbili. Sa pamamagitan ng disiplina, natututo ang isang tao na unahin ang mga pangunahing pangangailangan kaysa sa mga hindi kinakailangang bagay. Halimbawa, imbis na bumili ng bagong gadget, mas pinipili niyang ipunin ang pera para sa mas mahalagang bagay. Pangatlo, pagbubuo ng mabuting gawi. Ang regular na pag-iimpok ay nagiging ugali na nagbibigay ng seguridad at kapanatagan ng loob sa tao dahil alam niyang may reserba siyang yaman para sa hinaharap. Pang-apat, pagkakaroon ng responsibilidad sa pananalapi. Ang disiplinang pansarili ay nagtuturo ng responsableng pamamahala ng pera. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iimpok, kundi pati sa tamang paglaan ng pondo para sa mga gastusin at pangmatagalang layunin. Panglima, pag-iwas sa utang. Sa disiplina sa pagtitipid, natututo ang isang tao na mabuhay ng naaayon sa kanyang kakayahan. Naiiwasan ang pangungutang dahil may sapat na pondo para sa mga gastusin. Mga pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mahalagang bahagi ng pamamahala sa pananalapi na hindi lamang nakatuon sa sariling kapakanan kundi pati na rin sa kapwa. Sa ganitong paraan, natutulungan ang sarili na magkaroon ng sapat na yaman para sa mga pangangailangan at nais,
habang may kakayahang tumulong sa iba sa panahon ng pangangailangan. Una, pagbuo ng personal na budget. Gumawa ng malinaw na plano kung saan ilalaan ang kita. Siguraduhing may bahagi para sa ipon at limitahan ang gastusin sa mga pangunahing pangangailangan. Pag-iwas sa impulsibong pagpili. Bago bumili, pag-isipan muna kung ito ay talagang kailangan o luho lamang. Ang pag-iwas sa hindi mahalagang gastusin ay makatutulong upang mas marami ang maiipon. Pagtatakda ng layunin. Magtakda ng short term, halimbawa pang-araw-araw na pangangailangan, at long-term goals, halimbawa edukasyon, bahay o emergency fund. Ang layunin ay nagsisilbing gabay upang mas maging disiplinado sa pagtitipid. Paghahanap ng alternatibo. Gumamit ng mas murang opsyon tulad ng home-cooked meals sa halip na kumain sa labas o paggamit ng public transportation imbes na sariling sasakyan. Maglaan ng pondo na nakalaan para sa biglaang pangangailangan upang hindi maapektuhan ang ibang aspeto ng pananalapi. Checklist. Lagyan ng check ang column na tumutugon kung gaano kadalas mo ginagawa ang gawaing nakatala sa unang hanay. Para sa gawain, pinapatay ang ilaw kung matutulog na. Iniiwasan ang madalas na pagbubukas at pagsasara ng refrigerator. Pinapatay ang telebisyon kung nagkukwentuhan. Tinatanggal sa saksakan ang electric fan kung aalis at kung hindi gagamitin. Hindi na ginagamit ang washing machine kung mga panyo at maliliit na bagay lamang ang lalabhan. I-check kung ito ay madalas mong ginagawa, palagi o paminsan-minsan. Pang-anim, pinapatay ang ilaw ng classroom kapag walang tao. Tinatanggal sa saksakan ang electric fan sa classroom kung hindi gagamitin. Iniipon ang basura sa paaralan at itinatapon sa tamang tapunan. Lalakarin ang pagpasok sa paaralan kung ito'y malapit lamang. Kaunting monthly contribution ng buong klase para sa kapwang nangangailangan. Alin sa mga katangiang nasa loob ng parihabang kahon ang di ka nais-nais sa pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok? Paano nakatutulong ang mga kanais-nais na katangian sa pagtitipid at pag-iimpok? Narito ang mga pagpipilian. Magastos, mainipin, makupad kumilos, malakas ang loob, masipag. Matiisin, matyaga, may bisyo, pabaya, takot sa responsibilidad. Tamad, walang hilig sa gawain, walang malasakit sa kapwa, walang sistema, walang tiwala sa sarili. Kanais-nais na katangian at isulat rin ang di kanais-nais na katangian. Narito ang mga kanais-nais na katangian. Ito naman ang mga di kanais-nais na katangian. Paanong hindi nakatutulong ang mga di kanais-nais na katangian sa pagtitipid at pag-iimpok? Ang kanais-nais na katangian tulad ng kasipagan, tiyaga at disiplina ay tumutulong sa pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng maingat na paggasta, dagdag na kita at pag-iwas sa hindi kinakailangang gastos. Isulat sa mga kahon na nasa cellphone ang ilan sa iyong mga realisasyon na nais mong isakatuparan upang maipamalas ang mga angkop na kilos sa pagtitipid at pag-iimpok. Stop para sa mga gawaing nais mong itigil, pause para sa mga gawaing nais mong pag-isipan o pagnilayan kung aalisin mo o ipagpapatuloy mo.
play para sa mga gawaing nais mong ipagpatuloy sa kasalukuyan. At next, para sa mga aksyong plano mo panggawin para ikaw ay makatipid at makapag-impok. Para sa ika-4 na araw. Kantahin ang batang matapat mag-impok sa himig ng Leron-Leron Sinta. Lagyan ng check ang column ng pangyayaring angkop sa iyo. Una, naisaoli sa may-ari ang napulot na cellphone, nangyari o di nangyari. Pangalawa, naibalik sa tindera ang sobrang sukli. Ibinalik sa magulang ang sumobrang baong pera. Ibinigay sa may-ari ang napulot na pitakang may pera. Natutuwa kung makagawa ng mabuti sa kapwa. Magbigay ng kalutasan sa sumusunod na sitwasyon. Nakapulot ka ng payong sa kantina. Hindi mo kilala ang may-ari nito. Ano ang gagawin mo? Tama, ibigay ko ito sa opisina ng tagapamahala ng kantina o sa Lost and Found section ng paaralan upang mahanap ang may-ari. Pera ang ibinigay sa iyo na gantimpala ng may-ari ng perang napulot mo. Paano mo ito gagastusin? Magaling, itatabi ko ito bilang ipon o gagamitin sa mga bagay na kailangan ko, tulad ng gamit sa paaralan. Napulot mo ang pitakang may perang malaki ang halaga. Hindi mo kilala ang may-ari nito. Ano ang gagawin mo? Saan ka pupunta upang ipaalam ito? Ibibigay ko ito sa opisina ng barangay o pulisya upang matulungan nila akong mahanap ang may-ari. Para sa pagsusulit, tama o mali. Isulat ang tama sapat lang kung tama ang isinasaad ng pangungusap, isulat ang mali sapat lang kung mali naman ang isinasaad ng pangungusap. Una, ang pagiging matipid ay maaaring isama sa kaalaman sa pananalapi o financial literacy. Pangalawa, ang pagtitipid at pag-iimpok ay limitado lang sa pag-iipon ng pera. Pangatlo, ang pagtitipid at pag-iimpok ay mahalagang disiplinang pansarili na dapat linangin upang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa sa takdang panahon. Pang-apat, ang pagtitipid ay isang gawaing magagawa natin sa abot ng ating makakaya. Panglima, ang pagtitipid ay maaaring makatulong sa sarili o kapwa sa panahon ng pangangailangan. Pang-anim, gaganda ang kinabukasan kung bibili ng mga bagay na hindi kailangan. Pang-pito, hindi na isasagawa ng mga mag-aaral ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa bilang tanda ng pagiging matipid. Pangwalo, kailangan nating mag-ipon, mag-impok at magtipid upang magawa ang mga aktibidad na gusto, pinapangarap mong gawin. Pang-siyam, kailangan nating magtipid para sa kinabukasan. Kaya tayo nagtitipid at nag-iimpok ay para makatulong sa ating kapwa. Lahat ng mga paraan ng pagtitipid at pag-iipok na nakalaan para sa sarili at kapwa ay madali. Mahalaga ang pera, kaya dapat maging maingat sa paggasta. Makakaipon kung magtitipid. Mas mabuting isali ang ating kapwa sa ating bucket list at mag-isip ng mga paraan upang makapagtipid, hindi lamang para sa sarili, kundi para din sa kapwa.
May mga hadlang na maaaring maranasan sa pagtitipid at pag-iimpok. May ugnayan ng sariling pagtitipid at pag-iimpok sa pagtulong sa kapwa. Mga mahihirap lamang sa paligid ang ituring bilang kapwa na dapat tulungan. Napakadali at napakasimpleng isagawa ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagtitipid at pag-iimpok para makatulong sa kapwa. Sa totoo lang, walang tungkulin ang pamilya sa kapwa. Walang Pilipino na pwedeng maging modelo ng pagtitipid at pag-iimpok. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, talaan ng gastusin. Gawan ng lingguhang budget ang iyong baon na patlang. Sikaping mayroon ka pang 10 piso na impok bawat linggo. Narito ang iyong mga gastusin. Pamasahe, pagkain o merienda, mga iba pang kinakailangang bilhin, may dagdag na gawain.